Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Mobs TV. Alright, so ito, nagbabalik tayo mga babayan, no? At bad news po ito, mga babayan, para sa mga DDS. At bad news din para kay dating Pangulong Duterte. At syempre, bad news din po, no? Dito kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Bongo, at sa iba pang kasama ng dating Pangulong Duterte. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, no? Nako po, i-share ko lang din po sa inyo ito para mas maliwanagan po tayong lahat, lalong-lalo na itong mga DDS na to dahil meron pong malaking bad news para sa kanila mga kababayan. Okay, so ano ba itong bad news na to mga kababayan? So medyo mahaba itong video na to kaya siguro i-share ko na lang sa inyo. No? Kasi ang bad news po mga kababayan ay posible pong ma-issuehan na ng warrant of arrest etong si Senator Bato at si Senator Bongo, mga babayan. Okay, so at may kinlaro po at may announcement po itong ICC, mga babayan. Nako po, ano nga ba itong naging desisyon ngayon o naging announcement ng ICC na siya namang talagang magpapaiyak dito sa mga DDS na to. Okay, so ito yan mga babayan, no? Sabay-sabay natin panoorin, right? Let's go. At dahil alam niyo matagal na yung usapan na walang jurisdiction ng ICC doon sa dito sa kasong ito dahil nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC. Ano po ang kahulugan po nitong pagpapatibay ng jurisdiction po ng ICC dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Di ibig sabihin, tuloy ang kaso. Walang dahilan para Ayan, mga kababayan. Tuloy daw po ang kaso. Ibig sabihin, tuloy po ang kaso. Ha? Malinaw yan, ha? na lang sa isa. Posible yun yung pending issue, kung fit ba siya to stand trial or not. Pero wala nang ibang rason para hindi ipagpatuloy yung una, kaso ni Duterte. Pangalawa, investigation pa. Kaya, pwede itong hudyat na talagang maaari nang mag-issue ng dagdag na mga warrant of arrest. Di ba? Meron pa yung co-perpetrator si Duterte. Nako. So, sino ba yung tinuturo mga co-perpetrators ng dating Pangulong Duterte? Di ba? Malinaw, mainit na lumulutang ay itong si Senator Bato at si Senator Bongo. So, posibleng issue na rin sila ng warrant of arrest, mga kababayan. Ganun ba? Nako po. At ito, pinapaalala sa akin ni Nery Colmenares. Kasi ito yung kasama ko na counsel. Yung para lang masarado na no, sa issue ng kinidnap ba o hindi. Oo nga, oo. Oo nga, yun yung kiniklaim nila. Wala na yun. Nako. Oo, dahil nga dito sa desisyon na ito. So walang kidnapping na nangyari dahil may jurisdiction ho talaga ang ICC dito sa kasong ito. Nako, yan, malinaw. Wala pong walang kidnapping. Yan yung pinapalabas nila, mga babae. Nako, sasabihin na naman neto mga to na, nako nakipagsabwatan, no, yung ICC sa, sa Pangulong Bongbong Marcos. Malamang. No, si PBBM na naman, ang kanilang sisisihin dyan. Wala naman silang ibang sinisisi kundi si PBBM, di ba? Tuloy natin. May kapangyarihan silang mag-issue ng warrant of arrest. In-issue yung warrant of arrest. Matagal na rin namin, kumbaga, akala ko nga, halos patay na yung issue na yon. Yeah. Pero apparently, kumbaga, yung mga kapamilya, yung pa rin ang paninindigan. Yung mga kapanalig, ganun pa rin, kinidnap. Abay, saan naman po kayo nakakita ng kinidnap na pwedeng dalawin? May Tama. schedule lang padala, pwede mong kausapin, tapos pwede pa siyang tumawag outside with 200 free minutes every month. Yan di ba mga kababayan? Dito pa lang basag na yung mga DDS Di ba?
Pinapalabas nila, kinidnap. Pero ito, malinaw, sinasabi, pwede mong dalawin, di ba? Nakakapunta nga si BP Sara lagi dun eh. Di ba? Pwedeng dalawin, kausapin sa telepono, nakakausap ng mga mahal sa buhay, ng mga kapatid, naman, mga dating asawa, mga anak. Di ba mga kababayan? Oh, paano nila sinabing kidnapping yun? Saka naman nakakita ng ano yung kinidnap tapos yung nagkidnap o sige pwede mong kausapin yung asawa at anak mo. Diba? Sa Attorney, kanyang pagtawag. oo nga po. Attorney, what will happen next po? Ngayon pong malinaw na may jurisdiction pa yan ng ICC dito sa kaso, kahit na umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. 2019. What will happen next po dito sa case? Ano nga abangan natin? As point of view ng actually all, lahat ng parties nakaabang ngayon sa expert or independent experts report No. on the fitness or on the mental capacity of Rodrigo Duterte. Ito ay patungkol dun sa challenge na hindi naman siya okay, hindi siya fit to stand trial. Minabuti na ng ICC judges na, sige na nga, ito ang experts natin, ang report nila ay due October 31. Mhm. Yung mga involved, prosecution, defense, even victims, are allowed until November 5 to comment. Mabilis lang. Parang kumbaga, sige nga, tingnan nyo Sunod-sunod kung na. Oh. tapat ba kayo, okay na ba kayo dyan, may question ba kayo? Ito lang, in terms of calendar, hindi ko alam kung yung ICC, kasi sa totoo, hindi sila basta-basta maniniwala dun sa expert report or hindi basta-basta susunod. Kasi yung fitness to stand trial, hindi siya medical issue di ba? Mhm. Talagang legal. Kaya gagamitin yung report para mag-decide yung judges kung fit to stand trial ba talaga si Duterte. Mhm. So, after the expert's report, it will still be up to the judges to appreciate the documents. Pag fit to stand trial, syempre, scenarios tayo. Pag fit, tuloy, rescheduling of the confirmation of charges. Naudlo tayo. Kung not fit, ayun. Medyo a little bit complicated. Yung isang possibility kung may problema siya, kung meron siyang iniinda, baka kailangan siyang i-institutionalize. Ay. Yan yung aabangan natin, no? Pero so far full Yun. full trial na. Tuloy na yung full trial laban kay Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte, abangan na lang natin yung isa pang magiging desisyon kaugnay ng kanyang mental and health status. Pero attorney, Oo. paano pag kunwari patuloy nilang kinlame at sinasabi na hindi talaga kaya, hindi talaga fit physically, mentally itong si dating Pangulo? Paano yon? Paano yung paggulong nun? So, yung expert's opinion, kailangan tanggapin. Mahirap na i-deny to death nila yon, di ba? Kailangan nilang tanggapin kung ano yung expert's opinion at yung pagpapasya ng judges. Pero of course, dahil pre-trial chamber ito, meron pang apela sa tinatawag na Okay. appeals chamber. Ito yung parang Supreme Court sa ICC. Pag sinabi nun na final ng decision, fit or unfit, kailangan sundin. Pero paano kung sa political, sa publiko, magsasabi na, kawawa naman, ganitong nangyayari. Ano yun? It should not weigh into the court's appreciation of fitness to stand trial. Yung expert's opinion at yung pagpapasya ng judges, yun ang pansalag natin sa panloloko kung meron man. Okay. Attorney, balikan ko yung issue ng jurisdiction. So ayon sa mga ICC judges, hindi maaring gamitin ng isang bansa ang pag-withdraw para takasan ang pananagutan. Gaano po ito kahalaga sa international justice system? Nako, ngayon, more than ever napakahalaga dahil may isa pa ding parang similar jurisdiction challenge sa issue ng Palestine. So yung Palestinian situation kung saan may na-issue na rin na mga warrants na hindi pa na-enforce, ang sabi ng Israel, wala naman kayong jurisdiction. Plakda din yun, ayaw din ng ICC yung ganong argument. Kumbaga hindi na ipanalo. Nakaabang din, may 4 na bansa na gustong humiwalay o magdiborsyo na dito sa ICC, katulad ng ginawa natin. At parang para sa kanila, pag hunos dili kayo, kasi kahit umexit na kayo, kung may nangyari habang miyembro kayo, kailangan nyo pa rin panagutin. Okay. Yun yung senyales dun sa iba. So landmark decision itong nangyari sa Pilipinas.
Oo, in a sense, the first. Kasi may dalawa pa lang ang umi-exit, ang nagwi-withdraw sa Pilipinas. Burundi at Pilipinas. Yung Burundi, hindi masyadong naging issue kasi parang nawala na lang yung investigation nun. Pero sa Pilipinas, tuloy-tuloy, Yes. may na-identify, na-issuehan ng warrant, at may kaso. Kaya tingin lahat dito. Importante din para sa ICC ito, from their point of view naman, dahil this is one of their few cases Yes. involving a non-African individual. Lagi sinasabi sa kanila nun puro Afrikano yung mga tinatrial nyo. Dahil nahuli si Duterte, I guess this is the first time, Yes. they have a detainee of Asian descent. Ano po yung naging reaksyon ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs dito sa desisyon ng ICC? Siyempre, talagang ginhawa. This is coming on on the back of another decision, yung tungkol dun sa interim release. Lagi namang dalawa yung tanong nila Attorney, kailan ba yan uuwi? Baka makauwi yan. Or, Attorney, kailan ba yung start ng trial talaga? Itong desisyon dun sa pangalawang tanong, kailan ba yung start ng trial? Pero medyo hindi pa nasasagot ng buong buo, pero malapit na. Opo. Attorney, sabi ng kampo ng dating Pangulo, susubukan nilang umapela ulit. Kakaugnay po dito sa pagtitibay po ng jurisdiction ng ICC dito sa Pinas. Your thoughts po about this, Attorney? Ay, karapatan po nila yan. At maganda na gumulong yan. At mas, sa totoo lang, from my point of view, kapag nagkaroon ng desisyon yung appeals chamber, dapat sundin yun kasi nabigyan sila ng pagkakataon na apelahin. From their point of view, karapatan nila yan. At kung ako sa kanila, kung magagagalingan ko na, this is it. Dahil, yun nga, ang daming implications sa international community, yung mga iba pang miyembro na nakaamba na umexit. Kumbaga, in a sense, pasan mo ang daigdig. At Yes. from another point of view, yung mga ibang co-perpetrators. Oo, yan na. Siyempre kasi, kung yung decision na ito ay mababaliktad at sasabihin, walang kapangyarihan ng ICC, hindi magtutuloy ang kaso ni Duterte at hindi rin magtutuloy ang investigasyon. Sa investigasyon kasi, dun pa naghahanap, kumbaga, ng iba pang co-perpetrator or iba pang may kasalanan or pinaka may kasalanan. Kaya kung papanalo ito sa appeals ng defense, ligtas sabihin na natin, Bato de la Rosa. Uy. Oo. Ayun nga po, nabanggit nyo na rin, yung iba pang maaring maisyuhan ng arrest warrant ng ICC, ano po ang obligasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim po ng international law ngayong nag-withdraw nga ang Pilipinas noon at hindi pa rin tayo bumabalik sa ICC? Meron tayong continuing obligation to cooperate with the ongoing investigation. Yan ang paninindigan natin na kahit umexit na tayo, sabi nga ng ICC na mismo, meron silang jurisdiction at properly exercise yung jurisdiction. Sabi ng Article 127, kahit umexit ka, patuloy pa rin kailangan kang mag-cooperate. Kaya sa totoo, kung mag-issue ng warrant of arrest, kailangan tulungan ng Pilipinas i-enforce yan. Kung kailangan nilang ebidensya, kailangan nilang mag-facilitate ng access to documents. Yes. Kung kailangan nilang mga usap ng government employees or officials, dapat ma-facilitate din yun. Oo. At kung hindi, maaari bang mapatawan ng contempt o magkaroon ng international pressure sa Pilipinas? Ay, ayun. Yun lang. Oo. Dahil hindi na nga miyembro, parang pakiusapan ang datingan. Pero sa totoo, dapat may pressure yon dahil it's the international community looking at you to enforce international law standards. Hindi yung tipong, bakit choosy ka kapag West Philippine Sea at pabor sa'yo yung desisyon, kikilos ka, arte-arte ka, na kawawa ka. Tapos kapag dito naman sa ICC na warrant, international law din naman, ayaw mong gumalaw. Kaya may ganong klaseng, kumbaga, realpolitik. Kaya lang, dahil nga hindi member state, hindi tayo, kumbaga, mauutusan. Yun na nga. Parang mahaba-haba pa, Attorney, no? Yung ating aabangan at hihintay. Okay, so yan mga kababayan, no? Hindi ko na ganong pinutol, no? At para mas maintindihan natin kung ano yung mga pinag-uusapan dito. Pero syempre, bago ang lahat, maraming salamat po sa inyong suporta
So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace.